Megatron! Megatron! Sumuko ka na! Nandito na si Autobot Arc! Hoy, Optimus Prime! Anong akala mo? Wala kaming panglaban dyan kay Autobot Arc mo niyan? May I present to you our Ladybot Nemesis! Hoy, Megatron! Anong akala mo kay Autobot Arc? Never siyang papato dyan sa Ladybot na si Nemesis. Tama ba ako, Autobot Arc? Huh? Autobot Arc, nasaan ka? Ang Decepticon Nemesis, sana tanggapin mo ang aking pag-ibig. Ito na nga guys, ang toy na re-reviewin natin for today. This is the Transformers Legacy Evolution Decepticons Titan Class Nemesis. So kung gusto nyo makita kung paano natin na-unbox yung buong isang malaking toy natin na ito, click nyo lang yan, link na yan. Pag na-unbox nga natin siya, ito lang lahat ang makukuha natin. Hindi na natin papakita isa-isa kasi nga nagawa na natin yun dun sa live unboxing natin. Right now, ang gagawin natin is that bubuuhin na lang natin siya. So ang first part po na nakakabit natin is ito. Kakabit natin yan, dito yan sa pinaka-ilalim. So makita nyo, para siyang merong mushroom peg here. Yun ang ilalagay natin sa part na to. Actually, dapat patagilid siya. Pa-side. Pag ganun siya. Yan. Actually, pag nalagay nyo siya, pwede nyo pa rin naman siyang matanggal. Nag-slide lang eh. From here, pag na-slide mo na siya, pwede mo na ngayon siya ibaba ng paganyan. From here, magpe-peg na siya dapat dito sa mga locks niya. Yan. And then dito rin sa likod. So yung mga locks niya dapat yung may snap. Next na ikakabit natin dito sa side niya, ito namang mga part na to. So diyan siya papasok dyan sa color pink na yan. Dito naman siya sa bilog na yan. Ilagay. Yun. So nag-snap. So ganun din dito sa kabila. So ganun ulit yung pink niya na yan. Diyan siya ulit mapupunta. Ulit. Yan. Next na ikakabit naman natin is itong kanyang parang dalawang flag. Sisiksik lang natin siya. Flat lang daw, isabi. O yan. Yan lang. So, ganun din sa kabila. Flat nyo lang din siya dyan. Yan. And then, lastly, itong parang tower natin. Actually, itong tower na to is rubber. Itong part na to. Ayan, malambot. Malambot siya. Pagdating dito sa baba, parang more on hard plastic naman. Pero dito sa taas na part, malambot. So, may circle lang naman siya dyan. So, ganun lang natin siya ikakabit dito. Parang mas okay sa akin yung ganyan. Pero sa instructions kasi is pag ganyan daw dapat eh. Yan. I don't know, pero bahala na kayo kung paano nyo gusto pwesto yung tower niya. So ito na guys ang ating Decepticon Titan Class Nemesis sa kanya alt mode. Check muna natin yung pinaka-details niya. Medyo mahirapan yata tayo sa details ito kasi ang laki. Pero look at that. Superb. Kakaiba yung details niya. Ang ganda oh. Even itong mga molds niya dyan. Eh, yung mga details niya. Grabe oh. Ganda oh. O, diba? Pag tinatamaan ng ilaw eh. Ganda talaga. Details niya sa kabilang side. Yan. At ang maganda dito sa kanya, hindi sticker ito in Decepticon logo niya. As in talagang molded siya. And naka-paint yung pinaka-logo doon. Hindi siya basta sticker lang. And then dito yung front view. Yan, makikita nyo. Nandun yung kanilang cockpit. Ito yung nagustuhan natin doon sa review pa lang natin, diba? Sa live. Mga product shot niya. Ito yung parang pinaka-cockpit niya. And ito yung pinaka-nagustuhan natin sa part niya. Okay, ganda. Ganda ng details, no? Now, para sa gimmick first is dito sa side niya, meron siya dyan yan. Pag inopen mo yan, and then may makukuha ka dito. So, malalabas mo yung parang bridge niya dyan. Of course, ganun din sa kabila. Tataas mo lang yan, and then may kahirapan lang kunin itong part na to. Yan. So, pag nilabas mo rin siya ng ganyan, landing pad siya dyan. And then, para sa mga accessories niya, ito pang mga nasa runners niya. Tanggalin na natin yan, isa-isa. Okay, so wala nang naiwan. Diyan mo pwede ilagay itong mga jets niya na to. Kasi meron naman siyang peg hole doon. Here na yan dyan. Kahit sino naman ang gusto nyong ipwesto dyan, pwede. Ayan ang pinaka-itsura niyan. Ayan. So, syempre, ganun din sa kabila. Pasok na natin sila dun sa loob. Pwede mo isara. Para hindi na mawala. Okay, so ganyan ang itsura nila. And then, syempre, tago na rin natin yan. Para hindi na sila mawala. Now, para sa mga cannons naman yan, dyan naman natin yan ilalagay. Mas maganda yung square ang ilagay natin dyan.
And then this one, yung mga mas maninipis. And isa pa sa gimmick nito, itong wings niya sa baba, yan. Pwede mong i-fold yan ng pagganyan. Hindi siya mukhang tetrajet ngayon para mas pwede mo siyang mailapag ng ganyan. Kung gusto mo pa rin siyang i-display ng nakatayo, pwede pa rin naman kahit na naka-unfold itong nasa baba niya. Pero technically, pag naka-unfold yan dyan, it's because gusto mo siyang mai-landing ng ganyan. Dito kasi sa likod, pwede mo pang ma-open niya. May backdoor siya dito sa likod. Yan. Sad to say, itong Titan class Nemesis na to is wala siyang kasamang blast effect. Sayang naman kasi spaceship pa naman siya. Saktong-sakto pa naman sana yan. So, compare muna natin siya sa kanyang Autobots Arc. Hindi siya kasya sa ating table. This is the most na pwede kong mapakita sa inyo kasi hindi talaga siya kasya sa table natin ngayon. But comparing it side by side sa kanilang spaceship mode, ganyan naman ang itsura nila. Kinuha natin yung height niya sa kanyang spaceship mode. 22 inches siya. 22 inches si Nemesis pero si Arc natin is 18 inches lang. Transform na natin siya sa kanyang robot mode. First na gagawin natin is open mo muna itong part na to. Yan. I-open lang muna natin yan. Yan, pag ganyan. And then from here, kunin mo dito sa parang pinakalikod niya. Diyan namang part yung i-open natin. So, pag naka-open na siya ng ganyan, ito naman, i-open natin yan sa pinakataas niya. Shake lang natin tong part na to para ma-open natin yung sa may shoulder. Yan, okay. Medyo mahirap lang sa una kasi medyo para kang natatakot na baka may mabali ka kasi matigas tong part na to. Actually kasi ratcheted na yung part na to kaya kailangan mong lagyan ng force para lang maibaba mo siya ng ganyan. So maganda yata dito natin siya kunin. Yan, okay. Yun. Yan. Okay. Ayan o. So ito yung part na yun na ratcheted na. After nyan, itong buong part na to is ibababa na natin yan pag ganyan. Yan. And then itong full part na to bababa na natin yan para maiangat natin tong head niya dyan. Yan. So, ang gagawin natin ngayon dito sa head niya, so namumove pa siya. Backward, forward, backward, forward. So, dapat naka-forward siya. Kung nga naman na siyang robot Yan. Itong ladybot kasi para siyang nakapalda talaga. So, after mong ma-move yung head niya dyan, dito naman sa back part niya, makita nyo itong portion na to. Doon yan pupunta, doon sa parang sa pinakaloob. So, kailangan i-push mo to doon sa pinakaloob. Yan, so mag-snap yan doon. Pag nag-snap yan, secured naman, hindi siya gagalaw-galaw. So, after nyan, ngayon, pwede mo na i-rotate yung buong waist niya dyan. Yan, so once na nakatalikod na yun ng ganyan, yung part na to, iangat na natin yan. Yan, pag ganyan. Yan, dapat itsura nyan, then ikot mo siya pataas. Yan. So, pag naikot mo siya ng pataas, itong portion na to, yan, dun yan pupunta dito sa pink na yan. Dun siya magpe-peg dapat. Yan. Okay. So, nag-clip naman yung sa atin. And, syempre, itong part na to, so, dapat naka-open to. Yan. So, dapat naka-open yan ang ganyan. So, ngayon, pupunta naman tayo sa lower part niya. Ang pinakagagawin natin dito is that, split mo sa kalahati. Yang kanyang lower part na yan. Yan. Okay. So, ganyan na magiging itsura niyan. I-open mo na yan. Ganon din dito sa kabila. So far, ito yung part na pinaka mabilis matanggal. Ngayon, iangat na natin siya dyan. Pag ganyan. Ganon din dito sa kabila. I-open mo na yan. Yan. So, ganyan ang itsura niyan. Okay. And then, yung feet niya, ayun sa loob, ilalabas mo na yan. Then, rotate mo siya ng pag ganyan. Then, rotate na natin yan. Paan niya na yan. Pag ganyan. Right now, after nito, sa side naman natin itong sa thigh part niya. Yan. Okay, so dapat ganyan ang itsura niyan. Ganon din dito sa kabila. Ratchet mo rin siya ng pag ganyang side. Okay, so actually itong paa na to dapat nakapantay niya sa harap. Okay. Ganyan siya. So right now, itong part na to, itong portion na to, fold na natin yan pag ganyan. Doon siya maglalak. Actually, yun ang magsisecure dito sa knee part niya. Diyan. So, ganoon din gawin natin dito sa kabila. Itong part na to, fold natin. Yun ang magsisecure doon sa part na yun. And then, pwede mo nang i-fold ito. Pag ganyan.
So, ganun din din sa kabila. Fold na rin natin itong part na to. And so, kailangan ma-secure nyo itong mga dalawang portion na to para hindi siya bumaba. Okay? Then, after nyan, itong part na to, pwede nyo nang i-fold ng paganyan. So, ganun din din sa kabila. So, balik tayo dito ngayon sa harap. Iikot natin itong part na to. Yan. Yung buong part na yun actually na iikot. Ganun din dito sa kabila. Babalik na rin lang din natin siya. Yan. And then, from here, open natin ito. Yan, yung portion na yan. Yun nga, mabilis matanggal tong portion na to. And then, meron naman siyang kakabitan dito na peg. Yan, papunta dito sa part niya yan. So, yun na lang magse-secure dito. So, ganoon na din sa kabila. And then, maluwag din itong part na to. After natin dyan, sa lower part niya, itong buong waist niya ulit is pwede na natin i-rotate yan. Pag ganyan. Yan, para makaharap na siya sa atin. And then, itong part na to, dapat to ma-secure. Yan, okay? Yan. Then, right now, dito ngayon sa mga shoulder niya, gagawin natin is, papantay lang natin yan. Ganyan. Yan. Yeah, okay. And then, itong sa elbow niya, balang natin. Ito yung pinakaayaw ko talaga na part. Even nung una pa lang natin, nung nakita natin siya, sabi natin parang, there's something off dito sa part na to. And then, para sa kamay niya, i-open mo tong part na to, then, doon mo siya marorotate. Ganyan, yan. Yan siya, and then, balik mo lang yun. And then, yung kamay niya, pwede mong marotate na lang. Ganyan. So, open mo na yung mga fingers niya dyan. So, open mo lang ulit itong part na to. Yan. Pag na-open mo na, slide mo na palabas yan. Rotate, and then, sarado mo na. And then, itong kamay niya, pwede mo na ulit magpwesto. Then, open mo na yung hands niya. Yan. And, usog lang natin itong part na to. May hirap lang. Yan, yan. Okay, usog lang natin yan. Para lumabas yung kanyang Decepticons insignia at lalo tayong matakot. And then, para makita mo pa yung alternate head niya. Actually, hindi naman alternate head. It's like parang nakamask lang kasi siya dyan. So, para matanggal mo yan, i-open mo lang itong mga nasa side niya. And then, itong sa taas niya, yan. Pupush mo lang pataas. With that, makikita mo na yung buong beauty ni Nemesis. Okay, pero okay din naman. Maganda rin naman. And overall, guys, ito na ang ating Titan class Decepticons Nemesis. Check muna natin yung kanyang details. First, sa kanyang face. Yung overall, mga details niya, yung totality nung maganda eh. Maayos eh. At madami din na nilagay na mga details sa kanya. Kaya parang ang sarap din siyang i-appreciate. Yun nga, yung beauty niya. Ayan o, okay eh, di ba? The side view niya. Although, pagdating sa likod talaga, wala na magagawa. Ganyan talaga yung itsura niya sa likod. Ang pinakamagandang part lang niya sa likod is sa paa niya. Kasi sumakto yung mga boosters niya. Sa overall design niya, for me, ang pinakamasagwa pa rin is itong mga nasa shoulder niya. Pwede nyo matanggal yan eh. Ayan, so pag tinanggal niya yan, mas okay. O diba? Wala itong purpose dyan. Actually, pag tinanggal mo siya, malaki yung kaibahan. Mas gumanda siya. Kasi kung titingnan mo talaga overall yung kanyang proportion, parang ang haba dito. Ang nipis dito, sobrang kitid nung sa waist niya. Tapos pagdating dito, isang buo na nakasalpak lang na ganyan. Pero when you start to play around na itong si Nemesis, mukhang okay din naman eh. Kaya nga i-check natin ngayon yung kanyang mga articulations. First sa head is meron siyang look up na ganyan. May look down siya na ganyan. And syempre naiikot siya, na-rotate siya ganyan. Para sa kanyang shoulder, meron siyang konting arms wide open. Yun ang sinasabi ko doon sa live review natin ito, no? Kasi natin magagawa yung kanyang arms wide open. Kaya sana, sobrang haba ng shoulder pad niya dito. Nagkakatamaan na eh. By the way, itong shoulder pad niya is rubber. Rubber itong mga tips. Pagdating dito sa sumunod na part na to, hard plastic na. Pero ito, rubber yan. Pure rubber. Ang pwede nating magawa dyan, magi-giveaway yung isang shoulder niya para lang makapag-arms wide open siya ng ganyan. So, meron siyang articulation dyan sa part na yan. And then, meron din dito sa part na to. Yan. Parehong ratcheted yan. Kaya medyo mahirap siyang i-articulate itong mga shoulder niya. Although, at least secure na hindi siya basta bababa. Okay? And then, naro-rotate din niya ng ganyan. Although, tumatama na itong wings niya sa likod. Kung itatago mo yan, pwede niyang ma-fully rotate yung shoulder niya dyan. Bicep rotation niya, actually hindi na sa bicep eh, sa may bandang elbow na. Yan, double jointed yan sa part na to and then also sa part na to. Yan, okay, which is good. And then pagdating sa hands niya, hindi mo siya marorotate eh, nagagalaw siya.
Pero hindi mo siya maro-rotate kasi may humaharang na part doon. Pagdating sa kamay niya, itong thumb yan, gagalaw yan. Then itong tatlong part na to, isang buo yan na nagagalaw. Pagdating dito sa kanyang waist, syempre, naro-rotate din yan. Actually, full 360 since dun din yung kanyang transformation. Pagdating sa kanyang legs is kayang-kaya niya ang ating Van Damme split. Actually, sobra pa. Sobra pa yung kanyang Van Damme split. Pwede pang maitaas yung kanyang split ng ganyan. Yung high kick niya, sobrang taas. Grabe. And then, yung kanyang back kick. Konti lang yung back kick kasi ito, sumatama na tong panel na to. At least, iusog mo na konti. Makangat pa niya ng konti yan. Pero since tumatama na to, konti lang yung back kick niya. Pagdating sa thigh part niya, naro-rotate yan. And then, pagdating sa knee bend, itong part na to, tanggalin mo na natin kasi maiinis ka lang. Yan, yung part na yan, yan. Ito yung sa kanyang knee bend. Okay? Pagdating sa paa niya, may tilted siya na ganyan. And naangat siya. Isang point lang yung taas. Tapos wala na. Now, para sa kanyang mga weapons, pwede mong tanggalin yan, yung part na yan. And then, yun ang ilagay mo sa kanyang kamay. Meron siyang peg dyan. Kakasya naman yan dyan. This is one of the funniest and worst weapon na nakita ko sa mga Titans. Binigyan siya ng bandera. Siguro dahil babae siya, so... Give me an inch! Give me an inch! Give me an M-E-S-I-S! What's with that? Nemesis! Kung ayaw mo yung weapon niya na yan, kunin mo itong makulit na part na to. Yan, yung nasa paa niya. Pwede mo pang matanggal yan. Ilalabas niyo yung part niya. Yan. So, parang may gun turret siya dyan. And then, nandito yung hawakan niya. Yan. Then, pag nakuha mo yun, actually, hindi lang yun ang pag-secure. Even itong dalawang part na yan, dito yan pupunta. Parang mas secure lang yung weapon niya. Okay din naman ang itsura. Hindi lang ako satisfied. Kasi, for me, parang pilit. Lagyan lang natin ng turret dyan, tapos lagyan ng hawakan. Yehey, baril na siya. Parang ganun eh. Hindi ako satisfied sa baril. Pero magigets mo yung gusto nilang ipakita dyan. So, ang height ng Nemesis natin na ito sa kanyang bot mode, kung sa head lang, 20 inches. 20 inches lang siya. Pero kung isasama natin yung tip ng kanyang shoulder, 24 inches pa rin siya. Malaki pa rin. And right now, ang pinakaabangan nating lahat, yung magkatabi mismo, si Nemesis at ang ating Autobot Arc. Yan. Wow! Ganda. Okay. Mas malaki pa rin si Nemesis. No matter what eh. Mas matangkad si Nemesis sa height eh. Although, mas bulkier si Arc. Diba? Mas malaki yung katawan ni Arc. There is something dito kay Nemesis na parang alam mong hindi proportion. Pero kahit hindi siya ganun ka-proportion, there is something in her na parang magugustuhan mo pa rin. Kasi unang-una, well, alam mo naman na female bot siya. So parang take to consider mo na okay lang na sobrang slim niya. Na medyo spiky yung design niya. Compared kay Autobot Arc na male bot, kaya medyo mas bulkier siya. Pero pag pinagtabi mo na silang dalawa sa robot mode, okay din. Maganda pa rin silang dalawa. Ang pinaka main difference lang din nila dito kay Autobot Arc medyo mas evident yung light piping niya sa mata. Compared dito kay Nemesis, mukhang wala talaga siyang light pipe. Hindi tumatagos yung ilaw. So there you have it now guys. Ito na ating Transformers Legacy Evolution Decepticons Titan Class Nemesis. What do you think of this female Titan class? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I think most of us will decide kukuha pa rin itong Nemesis na to. Kahit na nawiweirdo tayo sa design niya, kahit na medyo off talaga yung proportion niya, kahit na marami siyang parang mga eyesore overall design niya, kukuha pa rin tayo. Why? It's because of this guy. Tandaan natin, nung lumabas itong si Arc noon, tapos lumabas na yung nakita na natin overall design niya, marami din sa atin ang parang medyo hindi natuwa nung una. Parang ang dami din natin angal sa kanya na bakit ganyan design niya, parang mas mukha siyang Iron Giant. Kumuha pa rin tayo. Why? Because it's Autobot Arc. Spaceship to ng Autobots na nagtatransform into a robot. So how much more right now, gumawa sila ng jowa niya, the first female Titan class, kahit ang dami mong angal sa kanya, kukuha ka pa rin, lalo na kung meron ka ng Autobot Arc. Sa kanilang spaceship mode, nandun talaga yung beauty nila. Especially itong si Nemesis, nandun yung beauty niya. Mga pegs siya dito na mabilis matanggal, especially itong sa lower part niya.
Okay sana yung playability niya, okay yung mga articulation niya, super fully articulated din naman siya, pero kahit na maganda yung playability niya, pag nilalaro mo na siya or pag ina-articulate mo na or pag pinoposing mo na, may mga parts na natatanggal, diba, nagpa-fall off. Kapag ganun ang nangyayari, imbis na matuwa tayo sa playability niya, nababanas lang tayo. For me, imbis na mag-enjoy ako habang nilalaro ko siya, mas maganda wag ko na lang siyang laruin. But then again, overall dito pagdating kay Nemesis, talagang okay din naman siya. Hindi naman siya dun sa part na parang aayawan mo siya or sasabihin ko na wag kayong kumuha. Not to that point kasi this is still a Titan class and Nemesis and talagang partner sila ni Arc. Hindi pwedeng isa lang ang kunin mo. Mas maganda to sa display mo. Dalawa sila na makikita mo. And bago tayo matapos, syempre special shout out kay Hobby Corner kung saan nakuha natin itong ating Titan class Nemesis ng mas maaga. Thank you so much sa price din na binigay nila sa atin. So once again, thank you so much, Hobby Corner.